A blessed morning to everyone. Welcome to a new episode of Pahayag ng Panginoon, program of the PNP, Pangasinan Provincial Police Office. As mentioned previously, today we will be talking about key developmental areas we should know and focus on as our children grows up. Alam po ninyo mga parents, it doesn't matter kung ano ang trabaho. Teacher, doctor, businessman, o kahit barbero man. Responsibilidad pa rin ng magulang ang pagpapalaki sa anak. Lalong-lalo na po sa inyo na mga magulang sa kapulisan. Dahil ang mga anak ninyo ay inyong refleksyon at dahil kayo ay mga modelo sa ating bayan, naroon din na ganoon ang expectation sa inyong mga anak. Ang mga ugali ng inyong mga anak ay sumasalamin sa inyong pagpapalaki sa kanila at minsan yan rin tinitingnan ng mga tao kung ano ang ugali ng mga magulang na pulis. Maaaring sabihin ng iba, iyan, anak kasi ng pulis yan, kaya masipag at disiplinado. On the negative side, iyan ba? Pulis kasi ang tatay niyan, kaya akala mo kung sinong tiga sa atin. Hindi ba? Dahil sa pagpapalaki ninyo sa inyong mga anak, maaaring maging karangalan ito sa buong kapulisan o kaya na may maging dungis sa inyong pangalan. Kaya napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon tungkol sa pagpapalaki ng mga anak. Kaya talagang malaki rin ang epekto ng paraan ng pagpapalaki ng magulang sa mga anak. Yes, parents, you owe it to society to raise your children properly. Kailangan mapalaki natin sila ng mabuti upang maging kabilang sila sa solusyon sa ating lipunan at hindi mga sakit ng ulo. But how can they be properly raised without parents first knowing about them, their nature, and their potential? Getting to know the child is the first step in raising your child well. Every child is created unique by the great Creator who has blessed each one with unique characteristics and talents. Closely observing identical twins will surely reveal certain differences. Ang galing talaga ni Lord. Wala siyang ginawang eksaktong magkamukha o magkatulad sa lahat ng bagay. May magkahawig pero hindi eksaktong magkatulad. Talagang walang makikitang ganon. Bawat isa ay may sariling katauhan at kakayahan. Kaya nga walang magandang maidudulot ang paghahambing ng bata sa kapwa-bata. Halimbawa po, ikaw bakit hindi ka pa marunong sumulat? Mas bata pa nga sa iyo ang pinsan mong si Bekbek pero nakakasulat na siya. Mahina ka talaga. How unfair. Hindi lamang naihambing, nahusgahan agad. Nararapat kilatisin, kilalanin at unawain ng magulang ang bawat bata bago magbigay ng anumang gabay o pagtuturo. Ang malinaw at tamang pagkakilala sa isang bata ay susi sa maayos na paggabay at pagtuturo. Bukod sa pagkakilala, mabuti ring magkaroon ng isang bukas na isip ang magulang sa paghubog sa bata. May mga pagkakataon na ang bata ay naihuhulma ayon sa gustong makita ng magulang sa halip na ayon sa nakikitang taglay na kakayahan ng bata. Mga magulang, ito po ay nagdudulot ng hindi mabuting paghubog sa kanya. Minsan ito rin ang mga rason sa kanilang pagre-rebelde. Kailangan nating mas makilala at maunawaan ang potensyal ng mga anak natin upang mahubog at mapalaki natin sila ng maayos. Ayon nga sa Proverbs 22:6, ito'y palagi nating nababanggit, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po kasing malalim na ibig ipaunawa sa atin ito.
Dahil kung ano ang tinuro natin, paano natin pinalaki ang ating mga anak, yun ang dadalhin nila sa kanilang paglaki. Ang tamang aral, turo at pagdidisiplina sa mga anak ay nagdudulot sa kanila ng maraming benepisyo maging hanggang sa kanilang paglaki. The handprint below can serve as a guide in getting to know the child. Pakinggan po natin. 5 developmental areas of a child. Spiritual development, thumb. Mental cognitive, index finger. Physical development, middle finger. Social development, ring finger. Emotional development, pinky finger. Ayan. Pananampalataya o spiritual development. The thumb is a very significant finger that is truly helpful for grieving. Ang mga bagay na may kinalaman sa Panginoon, kabilang ang pagsamba at pagtitiwala o pananampalataya, is an area that must have a grip on one's life. Kung paano ito pinamamalay sa bata ay mahalaga. Hala kang bata ka, magagalit si Jesus sa iyo. Ang gulo-gulo mo kasi kapag ganito ang paggamit natin at pagtuwid sa bata, hindi gaanong malinaw ang paglalarawan sa mga bagay na ayaw ng Panginoon. Ito ba ay pagtukoy sa pagkakasala o paggamit ng pangalan ng Panginoon para takutin ang bata? Ito ay hindi tamang paraan ng mga salita ng Diyos. There are parents who use the name of the Lord as a threat to make their children obey. The use of some Bible stories may also be threatening to children, especially the very young. Parents, let us not use Bible stories and characters like this. The children might misunderstand the words of God and how to understand its true meaning if we use it carelessly. Take, for instance, the story of Abraham offering Isaac, his child. This may instill fear in the heart of very young children. May akmang gamit ang Bible stories. Ang Isaac story ay mas maintindihan ng mga batang may gulang na 8 taon at pataas. Sa mga maliit na bata, ang bagay na kwento ay tungkol kina David at Goliath. Jesus feeding the multitudes. Jesus walking on the water. Jesus loved the little children. At iba pa na ang tuon ay sa pagiging makapangyarihan at mapagmahal ng Panginoon na hindi nakakakitaan ng pangangailangang maglagay sa panganib ang isang bata. Tingnan ang gulang ng bata at ang kanyang pangunawa bilang gabay sa pagbibigay ng Bible facts or stories. Pangalawa, kaisipan o cognitive development. Hintuturo. Ang madalas na ginagamit sa pagtuturo o pagbibigay ng hudyat. Kaya, bagay na dito ihambing ang cognitive development. Sakop ng area na ito ang pag-iisip at iba pang brain-related activities. Ang pag-aaral, pag-intindi at pagkatanda ng mga bagay-bagay ang mga kakayahang makikita dito. Most of the time, the child is viewed only in terms of this developmental area. Nakakabilib nga naman ang batang nagre-recite ng isang mahabang dasal o kaya ang kabuuan ng Psalm 119. Ito ay isa sa may pinakamaraming verses sa Biblia. Bihira ang ganito. Pero kagaya lang nasabi ko po kanina, meron pang other development areas ang bata. Dito,
obvious naman, pag magaling mag-recite ang bata, magaling siya sa English, siyempre, ang gusto niya, magbasa ng mga short story or mga novel. Pero, ang batang magaling sa mathematics o yung mas gusto ang number, mahilig mag-compute. At ang mga batang ito, ang gusto nila na kaugnay doon sa kanilang paboritong subject ay science. Kasi nga, ang science is more on counting and measurement. Talagang nakaugnay siya sa numbers. So, sa cognitive development ay kabahagi din ang pagkaunawa, pisikal na kakayahan at pakikisalamuha. Marami po sa mga bata na ganito, mataas nga ang kanilang talino, intelligence quotient o tinatawag nating IQ. Pero kumusta naman ang kanilang emotion or EQ o emotional quotient? Paano sila makikipagsalamuha sa iba? Paano nila madidil ang mga problema sa kanilang social life? Kailangan din natin silang bantayan sa ganitong aspeto, mga magulang. Mas makikita at maunawaan natin ito sa pang-apat at pang-limang daliri. Pangangatawan o physical development. Pinakamataas at medyo mataba. So, medyo mataba rin ang gitnang daliri. Kaya sa ating pagsasalarawan ay kumakatawan ito sa physical development. Kasama rito ang pagkain, pagkilos, kalusugan at kalakasan. Ang sabi nga, you are what you eat. Maraming bata at dumarami pa ang wala sa ayos kung kumain. Hotdog sa almusal, tosino sa tanghalian, at noodles sa hapon. Dami at uri ng pagkain ng siyang susi sa kalusugan at ang kilos, galaw, at exercise naman ang susi para sumigla ang katawan. Maging alerto ang pag-iisip at maging di sakitin. Dumarami ang mga batang mahina at lampa, dala ng sobrang protection at pagpigil na pumilos. Laging binubuhat at parang alos ayaw ng pagurin ang bata. Naalala ko po nung kami ay mga bata pa sa bukid. Pinapabayaan lang kaming maglaro ng aming mga magulang diyan sa bukid. Takbuhan sa ilalim ng araw. At pag umuwi, putikan. Pero nakita ko noon ay malalakas ang aming mga katawan. Hindi kami sakitin at malakas ang aming immune system. Mga magulang, likas na magalaw ang mga bata. Natural lamang ito sa kanila. Mahilig silang maglaro, magtakbuhan, maghabulan at iba pang physically engaging activities. Ito ay normal at kailangan sa kanilang paglaki. Alam niyo po, marami na ngayon na dahil sa games and phones, natutuon na lamang doon ang attention ng bata at halos limitado na ang kanilang mga physical activities. Ito po ay hindi maganda para sa kanilang kalusugan. Tingnan at bantayan rin po natin ang mga anak natin sa ganitong aspeto. Next, pakikisalamuha o social development. This area is represented by ring, finger, where the wearing of rings may signify a relationship. Kailangan matuto ang bata ng tamang pag-ugali sa pakikisa sa mga kasama, adults at kapwa-bata rin, sa bahay at sa labas nito. Kabilang din sa mga kilos na nakapaloob sa pakikisalamuha o social skills ang tamang pagsasalita habang nakikisalamuha, ang pagkilala sa pag-aari ng iba at ang hindi pag-iinteres na kunin ang gamit o pagkain ng iba.
Akmang kinakatawan ng daliring palasingsingan ang larangan ng pakikipag-ugnayan tulad din ng pag-aasawa na isang uri ng relasyon. Damdamin o emotional development. Gaya ng isang ulam na kulang at matabang kung walang pampalasa, kulang at matabang ang buhay kung walang emosyon. Ang emotional development ay kinakatawan ng maliit na daliri o kalingkingan. Maliit lamang, ngunit mahalaga. Ayoko nang kumain. Hindi kayo nagluto ng sinabi kong ulam. Pagdadabog na sinasabi ni Michael. Yan ang isang pagsasalarawan ng kakaibang gamit ng emosyon. Kailangan sa bata ay magamit ng tama ang kanyang damdamin. Marami sa mga bata ang mali sa paggamit ng kanilang emosyon gaya ng pag-iyak ng wala sa lugar. Alboroto. Ito ay manipulation tactic. Pag nakalakihan ito ng bata, dinadaan na niya sa dabog o alboroto para makuha ang kanyang gusto. Bilang mga magulang, maging marunong tayo at alamin kung paano natin tatanggalin ang ganitong ugali ng mga bata upang mas maging disiplinado sila sa kanilang paglaki. Kamay ang ginagamit na simbolo ng developmental areas upang mabigyang diin ang pagkakadugtong-dugtong at pagkakonektado ng mga daliri sa isang pinakabitan, ang palad. Gaya ng isang kamay, kabit-kabit ang mga developmental areas at ang mga ito ay gumaganap ng sama-sama. Ang isa ay may kinalaman sa iba. Let's delve in more to how to apply these guides in practical applications sa buhay ng mga bata by looking at this example. Sabi-sabi sa klase ay si Lalin hindi marunong magbasa. Bulol ata ang bagal. Utal-utal ding magsalita. Iniisip ni Lalin, lagi na lang yan ang sinasabi sa akin. Parang wala akong talino. Buti pa si Michelle. Laging may very good kay teacher. Kaya hindi ko siya bati. Si Irma, kami ang friends. Pareho kaming walang laging very good. Sa ganitong pangyayari, nagkaroon na ng impact sa emotional development ng bata dahil sa status ng kaalaman sa pagbasa na may kinalaman sa physical at cognitive development areas ng bata. There is also a social development impact as the child chooses to associate with someone with a similar competency or image. Daddy, look! Kaya ko. Mami, try ko. Tingnan mo. May kakayahan ang bawat bata. Suriin ito at iakma ang mga inaasahan sa mga ito. Kakayahang mapahusay ang sariling kilos. Ang tawag ng mga psychologist at child development expert dito ay self-regulation or self-help skills. This is influenced by the maturation of the brain to manage emotions, focus attention, and inhibit certain behaviors while engaging in goal-directed behavior. Dito makikita kung paano kakayanin ng isang bata na sumunod sa utos bilang kapalit ng kasalukuyang ginagawa. Nate, itabi na ang mga laruan at maligo ka na. Sa ganitong karanasan ay matututo ang bata na pigilan ang interes sa kasalukuyang ginagawa, gayon din galit at inis. Ang pagtuon ng atensyon upang gawin ang isang bagay na iniutos sa kanya ang magiging kapalit sa bagay na kasalukuyan niyang ginagawa. Ilan sa mga pwedeng gawin ng magulang para higit na pagyamanin ang kakayahan ng bata na mapahusay ang sariling kilos ay ang mga sumusunod. Una,
Maging mabuting modelo ng pagpipigil at pagpapahusay sa sariling kilos. Ito ang pinakamagandang pagtuturo sa bata. Mabuti kung ang mga kasama ng bata sa bahay ay gayon din ang ginagawa. Nakakalito sa bata kung iba-iba ang gawi na kanyang nakikita mula sa mga nakapaligid sa kanya. Pangalawa, bigyan ng tawag ang nararamdaman ng bata. Sandy, nalulungkot ka ba? Mael, tahimik ka ha. Natatakot ka bang magsalita? Bukod sa pagbibigay ng tawag ay ipakita rin sa bata kung ano ang dahilan ng kanyang nararamdaman. Ruby, nagagalit ka ba sa pagkabasag ng laruan mo? Pangatlo, ituon ang interes ng bata sa kung ano ang kanyang pwedeng gawin. Paliwanag, hindi galit, hinahon at pagbibigay ng ibang pwedeng gawin ng bata sa halip na pagpipilitan ang iaalok sa bata. Iwasan ang makipagtaasan ng boses. Makatutulong ang pagkakaroon ng mga rules at malinaw na standard of conduct or tasks. Alexis, ang kama ay higaan, hindi lundagan. Dito ka sa saig lumundag. Pang-apat, allow the child to experience what he or she is insisting to have or get. Maging maingat sa ganitong uri ng pagtuturo sa bata. Tiyaking handa sa anumang maging kahihinatnan. Iwasang sumabak sa power struggle. Iwasang bumigay para lamang tumigil sa iyak at pangungulit ang mga bata. Minsan naman, edi paluin na lang. Ang mga nabanggit ay shortcut para lang tumigil ang bata. Hindi po applicable. Mas makabubuti kung pagtutuunan ng paliwanag at pagpaparanas para masigit na matuto. Mga magulang, huwag po tayong mag-shortcut. Hindi po sa lahat ng bagay ay makukuha sa palo o sa pag-spoil sa kanila. May mapagkakataong dahil sa pagod sa trabaho, minsan pinagbibigyan na lamang ang gusto ng mga bata para lamang tumigil kahit hindi na ito tama minsan. Sa kwento ni Mami Bessie, sa kaniyang karanasan sa pag-aalaga ng 2 taong gulang na bata, ito ang kanyang sinabi. Minsan ang alaga kong 2 years old ay hingi ng aking sawsawan na may maanghang na sangkap. Ayaw niyang tumigil kahit sinabi kong maanghang iyon at hindi pagkain ng bata. Para malaman niya ay naisip kong patikim. Tinatong ko ang dulo ng kutsara sa sawsawan. Inilagay ko sa maraming kanin pero nalalasahan din. Siyempre, nakatabi ang inumin at ulam na niligis na kalabasa para ready kapag naanghangan. Pagkatapos na matikman, edi tumigil at kahit ialok ko, ayaw na niya. Mula noon, nalaman niya ang lasa ng maanghang. Natutunan niyang iba ang adult food sa food ng bata. Mga laman. Sa ganitong paraan, mas matututunan ng bata ang mga bagay dahil sa kanilang curiosity through experience. Sabi nga sa isang kasabihan, experience is a great teacher. Panglima po, gabayan ang bata sa pagtuklas ng mga bagay na maidadagdag sa kanyang kakayahan. Pag-usapan kasama ang bata kung ano ang kanyang kayang gawin at gayon din ang hindi niya kayang gawin. Gabayan din ang anak kung ano ang mga pwedeng gawin para humusay. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga developmental areas na makakatulong sa atin bilang mga magulang na mas magabayan ng mabuti ang mga bata. Sa ating susunod na episode, mas matutunghayan pa natin ang mga iba pang areas of concern na kailangan nating matutukan sa ating pagpapalaki sa ating mga
anak. So, hanggang dito na lang po muna. At abangan po natin yung karugtong nito. And let's pray po. Yes, O Lord God, Father Almighty, kami po ay lumalapit sa iyo muli at nagpapasalamat sa patuloy na paggamit mo sa programang ito ng pahayag ng Panginoon Program of the PNP dito po sa Pangasinan Police Provincial Office. Nawa nga po ay makatulong ito upang mapalaki namin ang aming mga anak na may takot sa iyo, disiplinado at mabubuting tao, upang sa gayon ang mga next generation po na mga magiging mga leaders ay mga taong makadiyos at tunay na makakatulong at maasahan po, Panginoon, para sa kabubuti ng aming bayan. Pagkat nangangarap po kami ng bayan na isang pamayanan na mapayapa at progresibo. Salamat po, Lord, at dinadalangin din namin ang aming mga kapatid sa kapulisan na nawa po seryosohin nila ang mga aral na ito, yung mga pahayag dito sa pahayag ng Panginoon Program, upang sa gayon, Lord God, ay magamit nila ito kung paano nila palakihin ng maayos ang kanilang mga anak. Bless them, Lord. Ingatan mo rin po lagi ang aming mga kapatid sa kapulisan, at salamat sa kanilang buhay na iniaalay sa aming bayan para sa kapayapaan at kaunlaran. Bless them, Lord. Lagi mo silang pagtatagumpayin sa kanilang mga mission, sa kanilang mga operations, at sa kanilang trabaho. At higit sa lahat, ingatan mo sila sa COVID-19 na ngayon lumalala, Panginoon. Bless them, even their families. Bless the whole Philippines, Lord. At salamat po. Nihingi po namin ito na makapangyarihan yung pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Thank you, mga kasama, and see you on our next episode.